DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito, yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ang tao'y hinuhubog ng kanyang mga karanasan. May masakit na pangyayaring kumikintal sa isipan. Nag-aanak ng galit kung kaya't naghahangad din na makapaghiganti. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Aling Aurora, pwede ho bang makautang ng 1 kilong bigas at isang maliit na latang sardinas? Ay nako, hindi na ako nagpapautang dito sa tindahan ko, Rolito. Sige na naman ho, babayaran ko rin ho agad pag nakadilihensya ako. Saan ka nga magdidilihensya? Wala ka naman trabaho. Mangungutang ho ako. Mangutang ka muna ng pera, saka ka pumunta rito sa tindahan ko, ha? Pero kung inaakala mong bibigyan kita ng paninda ko na walang bayad, nagkakamali ka. Dalan-dala na ako dito sa lugar natin. Natutulog yung puhunan ko. Kahit ho kalahating kilong bigas na lang. Sige na ho, Aling Aurora. Sa iba na lang ho ako magdidilensya ng pang-ulam. Nagugutom na ho kasi ang anak ko. Ang kulit mo! Hindi mo ba narinig? Hindi na ako nagpapautang. Tapos! May dala po ba kayong pagkain? Pasensya na, anak. Ayaw na raw magpautang ni Aling Aurora. Hindi mo ba kayang tiisin ang gutom mo hanggang bukas? Sige po. Titiisin ko na lang po. Ganito na lang, ha. Uminom na lang tayo ng maraming tubig para mapawi ang pagkalam ng sikmura natin.
Opo. Iinom na lang po ako ng tubig. Sige, anak. Dito ka lang, ha? Aalis uli ako. Ay, saan po kayo pupunta? Basta dito ka lang, pangako. Pangako, anak. Pagbalik ko, may dalhin na akong pagkain natin. Kawawa naman ang anak ko si Russell. Nangako ako, pagbabalik ko may pagkain na siya. Kinakailangan makadilensya ako. Ano bang gagawin ko? Yung baba, yung may bag. Mag-arbo ang dating na. Siya na lang ang bibiktimahin ko. Diyos ko, patawarin mo po kasi gagawin kong ito, pero wala na akong magagawa. Ayaw ko pong magluto mga anak ko. Akin ang bag mo! Bitiwan mo ako! Snatcher! Snatcher! Pakawalan ninyo ako. Ayaw ko Huwag ka nang pumalag! Hindi maaari. Kalaboso ko ngayon! Nagugutom na po ang anak ko. Kinakailangan pakawalan ninyo ako. Matigas ka, ha? Halika! Bitiwan ninyo ako. Kailangan na maagaw ko ang baril niya. Akin ang baril mo. Lagun na baril ko! Bitiwan mo! Yan! Arturo? Nagkakagulo dyan sa labas. Ano bang meron? Kasalanan mo nangyari kay Rolito, Aurora. Ikaw ang dapat sisihin. Bakit? Ano ba nangyari sa Rolitong yon? Patay na si Rolito. Ano? Abay, kanina lang nandyan sa harap ng tindahan ko yun, ah. Kasi hindi mo pinautang ng bigas. Nagugutom siguro yung anak. Kaya naisipang mga snatch. Ayun, nakasigaw daw yung biktima at may nakakitang pulis. Kaya nabaril si Rolito. Nang snatch pala. Mababaril nga. Ang ibig kong sabihin, kung pinautang mo ng may sasae ngayong gabi ang mag-ama, hindi makakaisip gumawa ng masama si Rolito. Tumigil ka nga dyan, Arturo. Totoo naman sinasabi. Huwag ako sisihin mo. Nagninegosyo ako. Abay, hindi ko obligasyon kung walang pangsaing yung mga kapitbahay natin. Basta ang alam ko, naghahanap buhay ako. Tapos! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tay, nag-iisa na po ako ngayon. Hindi niyo po dapat ginawa yun. Kaya ko naman po magtiis ng gutom. Kaya ko pa po. So ginawa po niyo, lalo po akong magiging kawawa. Hindi ba na nga tayo, Ninay? Tapos ganito pa. Papaano na po ako, Tay? Marcel, may taong gusto makipag-usap sa'yo. Sino po? Mga Arturo. Ako, Russell. Nakikiramay ako sa'yo. Russell, siya yung hinablutan ng tatay mo ng bag. Ako na pong humingi ng pasensya sa ginawa ng tatay ko. Pero
kayo sa akin. Hindi po masamang taong tatay ko. Nakawa lang po siya sa akin. Kasi po nagugutom na ako. Kaya po siya ng snatch. Yun nga ang narinig ko mula sa mga pulis na nag-imbestiga. Nawalan daw ng trabaho ang tatay mo at iniwan daw kayo ng nanay mo. Tama? Opo. Sasagutin ko ang pagpapalibing sa tatay mo. At kung papayag ka, pagkatapos ng libing, sa akin ka na tumira. Bakit po? Wala ka rin daw kamag-anak dito, sabi ng kapitan ng barangay. Kaya naisip ko, aampunin na lang kita. Russell, pumayag ka na. Pagkakataon mo na ito para gumandang buhay mo. Arturo, totoo ba yan nabalitaan ko? Oh, anong chismis na naman bang nasagap mo habang nakabantay ka dyan sa tindahan mo? Hindi chismis. O ano? Usap-usapan dyan, may mag-aampun daw kay Russell. Yun daw mismo pinagnakawan ni Rolito ng bag. Yun daw yung aampon. Totoo ba yun? Oo, totoo. Sa akin nakapagtanong yun nung dumating dito sa lugar natin kagabi. Hinanap muna ang bahay ni Kapitan, tapos itinanong kung saan nakaburol si Rolito. Ayun, yung palang sadya. Gustong ampunin si Russell. May pagka-tanga rin ang babaeng yun, ano? Ano? Tanga! Namigtas ka na naman. Anong tanga? Kung hindi ba naman siya tanga, ha? Mag-aampun lang din siya. Bakit anak pa na isang snatcher ang kanyang aampunin? Hindi ba siya natatakot na baka pag nakawan lang din siya ni Russell? Ikaw na tao ka kung makapanghusga ka ng kapwa mo. Ganun na lang. Kaya nga napatay si Rolito, di ba? Kasi nang snatch, nagnakaw. Tandaan mo, Arturo, ha? Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Russell, huwag mo nang yakapin ang ataulang tatay mo. Halika, hayaan mo na maipasok nila sa nicho. Iniwan na nga ako ng nanay ko. Tapos kayo naman, kaya nalitay. Itay ka! Pagkatapos nitong libing, isasama na kita sa amin. Tana, ha? Kahit maaga kang naiwan ng tatay mo, narito naman ako. Ituturing kitang parang tunay na anak. Malalangkot pa rin ako. Kasi wala ng tatay ko. Russell. Mabait ang tatay ko. Russell. Tatay ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kakainis? Buwisit ako. Mga lintik na yan, gaya-gaya. Aurora, bakit nagbubunga ka riyan? Magang umaga, sino ba kaaway mo? Wala akong kaaway. Pero nayayamot ako, Arturo. Sinong kinayayamutan mo? Sino pa? Di itong dalawang kapitbahay natin na ginaya itong pagtitinda ko. Isang katabi natin, isang katapat natin. Huwag kang magalit. Gusto ring maghanap buhay ng mga taong yan. Ako naman ang nauna eh. Oo nga, nauna ka. Pero hindi bawal na magnegosyong iba. Tandaan mo yan. Oo na, tumahimik ka na dyan. Pag hindi mo itinikom yung bibig mo, ihahalibas ko sa itong bote ng toyo. Aurora. Tama na! Mas kampi ka pa daw sa ibang tao kaysa sa akin buwisit ka.
Russell! Russell! Nasaan ka? Mama Ines, andito po ako sa terrace. Gabing-gabi na. Bakit narito ka pa rin sa terrace? May problema ka ba? Wala po. Alam ko na. Naaalala mo na naman ang tatay mo, no? Kahit po 14 na taon ang nakararaan, mula nang mabaril ang mga pulis at mapatay si Itay. Lagi ko pa rin pong naaalala ang gabing yun. Nahuli ko siyang nakitang buhay. Uminom na lang tayo ng maraming tubig para mapawi ang pagkalam ng sikmulan natin. Opo. Inom na lang ako ng tubig. Sige ha, dito ka lang. Aalis ulit ako. Ay, saan po kayo pupunta? Basta dito ka lang. Pangako, pagbabalik ko, may dala na akong pagkain natin. Tapos nga, di na siya nakabalik. Makita ko siya ulit, nasa kabaong. Tahan na. Matagal na yun. Hindi mo na dapat na inaalala pa. Sa isang banda naman po, nakilala ko kayo. Inampunin niyo ako. Nang gabing yun, pambili lang ng 1 kilong bigas ang gustong hanapin ng tatay ko. Pero nang mapatay siya ng mga pulis, parang inihatid niya ako sa poder ng isang taong may malaking bodega ng bigas. Ganon ang buhay, Russell. Sometimes, it's full of ironies. Ng mga kabalintunaan. Katulad namin ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. Pangarap namin na magkaroon ng maraming anak. Kasi nga, may maunlad nga kaming negosyo ng bigas. Kaya naming magtaguyod ng isang malaking pamilya. Pero hindi kami nagkaanak. Kaya naisip niyo akong ampunin? Oo. Isa pa, naawa ako sa iyo na marinig ko ang kwento ng mga pulis. Nang snatcher nga araw na ng hablot ng bag ko, hindi naman talaga dating snatcher. Pero yun pong naiwang tatak sa katauhan ng tatay ko, na masama siyang tao. Hindi na dapat inaalalang masamang bagay na nagawa ng isang patay na. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya. Alalahanin mo na lamang siya bilang isang mapagmahal na ama. Grabe ka, ha? Hindi ka na ba magre-relax? Laging subsob ang ulo mo sa mga libro, eh. Saka ng relaxation. Kailangan pagbutihin ko ang pag-aaral ko, JC. Dean's Lister ka na nga, eh. Ano pa ba ang habol mo? Hindi sikreto sa iyong buhay ko. Inampun lang ako ni Mama Ines. Gusto kong patunayan na hindi siya nagkamali na bigyan niya ako ng pagkakataon. Hello, guys! Hello, Janela. Ready na ba kayo para sa exam natin? Ako, hindi ako masyado nakapag-review. Russell, pakopya, ha? Pakokopyahin ka ng kaibigan ko. Pero, siguruhin mo raw na hindi ka magpapaligaw sa iba. Dapat sa kanya lang. JC, ano pa? Huwag ka mang ganyan. JC, praningki. Hindi ako praning, tol. Sinasabi ko lang kung anong obserbasyon ko. Obvious naman, eh. Kitang-kita sa kilos ng dalawa na may tama kayo sa isa't isa.
Ano ang magiging papel ni Janela sa buhay ni Russell? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Sanog, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.